Meron po tayong isang napakainit na balita dito galing po sa Bloomberg. Ayon po kay Ginong James Seyfarth, isang kilalang ETF analyst, mukhang floodgates are opening para sa mga altcoins. Oo, tama po ang narinig ninyo. Matapos po ang matagumpay na pagpasok ng Bitcoin at Ethereum sa mundo ng ETF, si Seyfarth naman ngayon ay nagsabi na may susunod ng mga altcoin na maaari pong magkaroon ng kanilang sariling spot ETF. At syempre, kasama po dito si Stellar or XLM. At nandyan na rin, kasama na rin sa binanggit ni Ginong Seyfarth sina Chainlink or Link, Avalanche, or si Avax. Kaya ngayon ang tanong, ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa crypto market at posible ba itong magbukas ng bagong alt season? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, sino ba ang mga susunod na kandidato para sa ETF? Yan, ayon po kay Ginong Seyfarth, ang susunod na mga altcoin na may malaking tsansa ay sina Link, XLM at saka Avax. Kasama rin sa listahan sina Bitcoin Cash, Litecoin at saka Polkadot. Ang dahilan kung bakit sila ang napiling kandidato ay dahil pumapasa na sila sa isang requirement. Dapat meron po silang regulated futures contract sa isang CFTC-approved exchange nang hindi po bababa sa 6 na buwan. Kung makuha po nila ang approval, pwede pong tumaas agad ang kanilang presyo. Halimbawa, kapag nagkaroon ng spot ETF si Link, mas maraming institutional investors ang papasok at pwede pong magbigay ito ng bagong momentum kay Link. Ganito rin ang epekto para kina XLM at saka Avax. Ngayon ay bakit po ba importante ang pagbabago sa SEC at saka CFTC? Yan, dati sobrang bagal po ng proseso para makakuha ng ETF approval. Kailangan po ng hiwa-hiwalay na applications at madalas ay rejection lang ang sagot ng SEC. Pero ngayon, dahil sa bagong collaboration ng SEC at saka CFTC sa ilalim ng Trump administration, nagiging mas malinaw po at standardized ang proseso. Ibig pong sabihin, hindi na isa-isa at komplikado ang approval kundi magiging parang generic listing standards. Kung mangyari ito, parang ang bubuksan ang floodgates at biglang daragsa ang iba't ibang altcoin ETF. Ang impact po nito ay posibleng magkaroon ng malakas na demand na magtutulak ng panibagong altcoin rally. Ngayon ay ano naman ang papel ng retail at saka institutional flows? Sa ngayon, malalaking buyers ng Bitcoin at saka Ethereum ETF ay investment advisors at saka mga hedge funds. Pero hindi rin matatawaran ang retail investors dahil sila pa rin ang isa sa pinakamalakas na puwersa sa market. Ang Ethereum ETF nga nakapasok na ng higit $12.73 billion simula nang ito ay mai-launch. At karamihan po sa inflows na ito ay nangyari pagkatapos manalo ni Pangulong Trump nitong nakaraang buwan ng November. Ang ganitong klase ng demand ay malinaw na nagpapakita na kapag binuksan din ang pinto para sa mga altcoins, pwede pong magsunod-sunod ang malalaking inflows. Ngayon ay bakit pwedeng maging malakas ang basket products? Ayan, pag-usapan naman po natin ang basket products na ito. Sabi po ni Ginong Seyfarth, hindi lahat ng single asset ETF ay kasing explosive ng Bitcoin. Kaya mas bullish siya sa basket products. Ito yung mga funds na pinagsasama-sama si Bitcoin, Ethereum at iba pang altcoins sa iisang ETF. Kapag nangyari ito, mas madali para sa mga advisors na makakuha ng diversified exposure. At dahil dito, mas malaki po ang tsansang magkaroon ng malakas na inflows. Mayroon na ngang pending applications sina Grayscale at saka Bitwise para dito. Kapag natuloy, pwede pong magsilbing safe entry point ito para sa mas maraming mga investors at pwedeng magbukas ng full-blown altcoin season. At ayan, bilang panghuli, kung pagbabasihan po ang mga sinabi rito ni Ginong Seyfarth, nasa tamang direksyon na nga tayo.
Ang regulatory clarity mula po sa SEC at saka CFTC ay nagiging susi para magbukas ang pinto para sa mas maraming altcoin ETF. Kapag nagkaroon po ng approval dito kay XLM, Link, Avax at saka iba pa, sigurado pong lalaki ang demand at tataas ang interest ng mga institutions. Kaya ang masasabi ko po ay oo, may malaki itong chance na mag-trigger ng susunod na alt season. Pero gaya po ng babala ni Ginong Seyfarth, hindi po agad-agad mangyayari ang adoption. Maaring magsimula ito ng unti-unti, pero kapag nagsabay-sabay na ang inflows, posibleng sumabog talaga ang buong altcoin market. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.